Nagsisimula ang kabanata pagbalik sa silid tulugan ni Rem, dala niya ang binigay sa kanya ni Prinsipe Roland na laruan. Kasama nito, nagbigay si Roland ng isang hanay ng mga tagubilin, hawakan ang magkabilang dulo ng parisukat na balangkas at sanayin ang kanyang mga kakayahan. Tandaan, huwag kalimutang isara ang mga kurtina. Sinaliksik ni Rem ang tinatawag na laruan. Ito ay isang parisukat na balangkas na gawa sa tansong kawad, na may nakakabit na malinaw na bilog na salamin sa itaas. Sa masusing pagtingin, napansin niya na ang tansong kawad sa loob ng bilog ay napalitan ng isang mas manipis na metal na hibla. Napakamot siya ng ulo sa pagkalito, ngunit nagpas siyang sundin ang mga tagubilin. Sa huli, para naman ito sa pagsasanay. Huminga siya ng malalim at nagsimulang ipalabas ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Sa una, tila walang kakaiba, ngunit di nagtagal, napansin niya ang isang kislap ng liwanag. Ang hibla sa loob ng bilog na salamin ay naging isang manipis na linya ng dilaw, at mabilis na tumaas ang ningning nito. Sa ilang sandali, ang liwanag ay naging napakatingkad na halos hindi makapaniwala si Rem sa kanyang mga mata. Ang madilim na silid ay napuno ng malambot na liwanag, mas maliwanag pa kaysa sa anumang kandila na kanyang nakita. Iyon ay, hanggang sa isang mahinang pop ang pumihil sa liwanag, muling binalot ang lahat sa dilim. Nanatili pa rin sa pagkabigla si Rem. Agad siyang nagtungo sa opisina ni Roland. Pagbukas ng pinto, agad siyang nagtanong, bakit nagliwanag ang salamin? Ngunit kahit paano niya subukan ngayon, hindi na ito muling lumiwanag. Nagmukhang nagulat si Roland habang inilapag ang kanyang panulat, kinuha ang laruan mula sa kamay ni Rem. Hindi niya inaasahan na makakamit ito ni Rem ng mabilis. Sinabi ni Roland kay Rem na ito ay isang bombilya. Pinapaikot ang bilog na salamin sa kanyang mga daliri, tinanggal ito ni Roland at sinimulan ang pagpapaliwanag. Ang kidlat na kinokontrol ni Rem ay nagpapainit sa hibla, na nagiging sanhi ng paglabas nito ng patuloy na liwanag. Ipinakita ni Roland ang tansong kawad papunta sa salamin, at nakita ni Rem na naglalabas ng liwanag ang bombilya sa pamamagitan ng malapit na pagsama ng mga kawad. Muling ikinabot ni Roland ang bombilya at pinayuhan siyang magpatuloy sa pagsasanay. Pagbalik ni Rem sa kanyang silid tulugan, nakita niya si Lily na nakahiga sa gilid ng kama, nagbabasa ng aklat na pinamagatang Fundamentals of Natural Science. Hindi inaasahan ni Lily na magising si Rem ng maaga at hiniling sa kanya na dalhan siya ng almusal. Napabuntong hininga si Rem bilang sagot, at hinayla ang mabibigat na kurtina upang isara, muling binabalot ang silid sa dilim. Naguguluhan, nagtanong si Lily kung ano ang ginagawa niya. Sumagot si Rem na siya ay nagsasanay ng kanyang mga kakayahan. Iniikot ni Lily ang kanyang mga mata, balak na magtungo sa pangunahing bulwagan upang ipagpatuloy ang pagbabasa. Ngunit pinigilan siya ni Rem. May masayang ngiti si Lily habang tinutukso siya, tinanong kung natatakot ba si Rem sa dilim. Inilabas ang pisngi, gusto lamang ni Rem na may kasama siya. Umaasa siya na may makakakita ng kanyang pagsulong at baka purihin ang kanyang mga kakayahan. At kung mabaygo man siya, mayroong magbibigay ng kaunting suporta. Ngunit hinding-hindi niya ito aaminin ng malakas. Nang marinig ni Lily na balak ni Rem na kontrolin ang kidlat, mabilis siyang lumapit sa pintuan, malinaw na nagpapakita ng pagkabalisa. Naalala ni Rem ang nakaraan habang kinokontrol ang kanyang mahika. Ang mga alaala ng kanyang panahon sa kampo ay bumalik sa kanyang isipan. Talagang tututulan ni Hakura ang kanyang mga pagkilos tuwing sinusubukan ni Rem na sanayin ang kanyang kakayahan. Ngunit sa tulong ng prinsipe sa kanyang pagsasanay, napalitan ng tanso. Ang lahat ng mga bakal na bagay sa kastilyo, makikita niyang kahit ang pinakamaliit na pako ay gawa na sa tanso. Ang mga karanasang ito sa bayan sa hangganan ay lalo pang nagpalakas ng kanyang kagustuhang maging mas kapaki-pakinabang. Habang nakatutuwa ang mga alaala, mabilis niyang nahanap ang kanyang sarili na sinusubukan ng kanyang mga kakayahan. Ang mahika ay nagmula sa kanyang mga kamay, tumataas sa bilis at intensity. Pagkatapos, nakakita si Rem ng isang kislap. Matapos ang ilang sandali, malinaw niyang nakita ang arko ng kuryente. Sa unang pagkakataon, nasaksihan niya ang lawak ng kanyang kapangyarihan. Ang kuryente ay lumilikha ng magnetismo at ang magnetismo ay lumilikha ng kuryente. Sa wakas, naunawaan niya kung paano ito gumagana. Naramdaman niya ang bagong linaw sa kanyang sariling kakayahan.
Biglang binuksan ang pinto ng opisina ni Roland nang pumasok si Rem, hawak ang tansong balangkas. Binuksan ni Roland ang kanyang mga mata sa tamang oras upang makita niyang inilagay ni Rem ang aparato sa mesa. Kahit hindi niya hinahawakan ang balangkas, patuloy na mayroong arko ng liwanag sa puntong nasira ang tansong kawad. Habang nakatingin sa kamangha-manghang tanawin na ito, hindi maiwasang mabigla si Roland. Isang sistema na patuloy na gumagawa ng enerhiya ng kuryente nang walang anumang panlabas na pinagmulan. Tinanong ni Roland kung paano ito nagawa ni Rem. Nagniningning ang kanyang mga mata habang masiglang ipinaliwanag niya na dahil sinabi ni Roland na intrinsikong magkaugnay ang kuryente at magnetismo. Naisip niya kung ang kanyang kakayahang mag-magnetize ng mga bagay ay maaari ring gamitin upang makabuo ng kasalukuyang kuryente. Sinabi ni Roland na ang paglikha ng kidlat ay mangangailangan ng pagbabago sa mga puwersang magnetiko. Kaya't nag-eksperimento siya sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago ng puwersa ng magnetismo na inilapat niya sa tansong kawad. Ang resulta ay ang kamangha-manghang eksena sa harap niya. Alam ni Roland na hindi dapat sukatin ang kakayahan ng isang mangkukulam sa pamamagitan ng karaniwang kaalaman. May kapangyarihan si Rem na magbago ang magnetismo ng kusa ng walang anumang panlabas na pagkagambala. Nakakapagtaka kung bakit hindi napansin ni Rem ang pagbabago sa magnetismo ng mga enchanted na bagay noon. Ipinaliwanag ni Rem na noong panahon niya sa Witch Association, inisip niya ang payagan ng magnetismo ng isang bagay na magbago sa kalooban. Naisip niyang bawasan ang lakas ng magnetismo nito kapag hindi kinakailangan upang hindi makabigat sa kanyang mga kasama. Gayunpaman, tila walang epekto, at nanatiling konstant ang magnetismo ng bagay. Naniniwala siyang hindi makakamit ang kanyang ideya, kaya't hindi na niya ito sinubukan ulit. Pagkatapos, tumingin si Roland kay Nightingale, nagtanong tungkol sa mahika ni Rem. Nagpakita si Nightingale mula sa usok, ngumiti habang inilarawan ito na parang dumadaloy na tubig. Nanginginig ang boses ni Rem sa kasiyahan sa narinig. Hinawakan ni Roland ang kanyang ulo, binabalita sa kanya na talagang umunlad ang kanyang mga kakayahan. Pinuri niya siya, sinasabing, nang walang masidhing pagsasanay sa mahabang panahon, hindi maaaring maunawaan at maabot ang kakayahan. Napakabilis niyang nagawa ito, napakahusay ng kanyang ginawa. Simula ngayon, si Rem ang magiging ika-6 na mangkukulam sa unyon ng mga mangkukulam na nagbago ng kakayahan. Nagniningning ang mga mata ni Rem nang tanungin niya kung kailan siya magsisimulang tumulong kay Roland. Ngumiti si Roland at sumagot na marami pang bagay na inaasahan niya, tulad ng sinabi niya noon. Walang hanggan ang potensyal ni Rem. Gayunpaman, nais ni Roland na magpahinga muna si Rem. Napansin niya ang madilim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Masiglang tumanggaw si Rem. Pagkaalis ni Rem mula sa opisina, agad na isinara ni Nightingale ang pinto, nilock ito, at lumapit kay Roland. Sa halip na bumalik sa mesa o pamwesto sa tabi ng bintana gaya ng nakasanayan, nag-teleport siya sa tabi mismo ni Roland. Masiglang hinawakan niya ang kanyang mga balikat, bahagyang yumuko kaya't ang kanyang gintong buhok ay humaplo sa mukha ni Roland. Habang nakatitig si Roland sa kanyang kumikislap na mga mata at malambot na pulang mga labi, bumilis ang tibok ng puso niya. Iniisip ba ni Nightingale ang bagay na ito, dito at ngayon? Sa maliwanag na liwanag ng araw. Ang susunod na sinabi ni Nightingale ay nagulat siya. Gusto ni Nightingale na sabihin ni Roland ang paraan upang mapaunlad ang kanyang kakayahan nang hindi naiintindihan ang mga aklat. Alam niya na malamang hindi rin ganap na naintindihan ni Rem ang laman ng aklat, ngunit nag-evolve pa rin ang kakayahan nito. Tinanong ni Nightingale kung ano ang dapat niyang gawin, at kung kailangan din ba niyang magsanay gamit ang mga laruan. Bahagyang na-disappoint si Roland sa direksyon ng usapan. Nilinaw niya ang lalamunan at ipinaliwanag na maaaring maging mahirap para kay Nightingale na mapaunlad ang kanyang kakayahan sa simpleng pagsasanay lang. Ayon kay Agatha, kailangan munang masaksihan ang isang penomeno na nauugnay sa kanyang kakayahan sa realidad upang matrigger ang isang evolution. Ang kakayahan ni Nightingale ay masyadong mastiko. Hindi lubos na uunawaan ni Roland ang mga prinsipyo nito, kaya't hindi niya ito mag-abayan sa pagpapalalim ng kaalaman. Sinabi ni Roland na para mapagtibay ang kanyang mahika, maaaring kailanganin ni Nightingale na matutunan ang lahat ng kaalamang pang-agham, kabilang ang mga advanced na matematika. Nalungkot ang mukha ni Nightingale sa kanyang mga salita.
Dahan-dahan siyang umatras at bahagyang sumandal, nagpapakita ng pagkabigo. Matapos magpahinga ni Rem, isinagawa ni Roland ang isang masusing pagsusuri sa bago niyang kakayahan. Tinawag niya itong indeterminate magnetism. Tulad ng dati niyang kakayahan na magbigay ng magnetismo, maaari itong ikabit sa anumang bagay at sundin ang siklo ng mahika na pinasok sa panahon ng evolution nito. Para sa mga insulators, halos walang epekto sa elektrisidad. Bukod dito, sa lahat ng mga evolved witches, ang enerhiya ng mahika ni Rem ay ang pinakamababa, nakapailaw lang ng 2 bato sa banal na sagisag. Sa kabila nito, hindi ibinunyag ni Roland ang mga natuklasang ito kay Rem. Pagkatapos ng mga pagsusuri, ginantimpalaan ni Roland sina Rem at Nightingale ng pinakabagong tsokolating cake para pagsaluhan. Naaalala rin ni Roland ang banggit ni Agatha tungkol sa isang paraan na maaaring magpahintulot sa mga witches na pagsamahin ang kanilang mahika gamit ang mga magic stone. Kung may isang witch na may kakayahang manipulahin o ilipat ang enerhiya ng mahika, maaaring malagpasan ang limitasyon ni Rem sa kakulangan ng mahika. Sa gabing iyon, hinarap niya si Tilly. Kinumpirma ni Tilly na wala sa Slumbering Island ang may ganitong kakayahan, ngunit alam niya kung saan makakahanap ng isa. Ipinakilala ni Tilly ang isang witch na ang pangalan ay Spear Percy. Mayroon siyang kakayahan na tinatawag na Magic Channel, na nagpapahintulot sa kanya na i-link ang enerhiya ng mahika ng ilang witches. Siya ay nakatira sa Dragonfall Ridge. Hindi lamang siya isang markesa, ngunit siya rin ang Panginoon ng Dragonfall Ridge. Ipinaliwanag ni Tilly na ang kanyang ama, ang dating Lord Percy, ay ipinasa ang lahat ng kanyang mahika sa kanya, imbis na sa kanyang mga anak na lalaki. Dahil sa kanyang mataas na katayuan, nagawa niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan at nabuhay ng mas komportableng buhay kumpara sa karamihan ng mga witches. Sa panahon ng dakilang paglikas, kusa siyang tumulong kay Tilly, na nagpasigla sa proseso ng pagkolekta ng mga witches mula sa mga bayan sa timog ng kaharian. Nakaramdam ng kakaiba si Roland, bakit hindi niya kinukupkup ang kanyang mga kasamang witches. Umiling si Tilly, sinabi niyang nais ni Spear Percy na agad na umalis ang mga witches mula sa kanyang teritoryo. Ngunit hindi ito ang nais ni Tilly. Ang kanyang posisyon bilang isang lord ay napakahalaga. Kung matuklasan ng simbahan na ang isang lord ay kumukupkup ng mga witches, tiyak na nanganganib ang kanyang posisyon. Sinabi ni Spear minsan kay Tilly na kung ang mga witches ay mahuli ng mga ordinaryong tao, susubukan niyang palitan ang mga ito sa kulungan gamit ang iba pang mga bilanggo sa death row at itakas mula sa kanyang teritoryo. Ngunit kung sila ay mahuli ng Judgment Army o ng simbahan, malamang na ipagwalang bahala na niya ito. Hindi sigurado si Roland kung kaya nilang kumbensihin siya na sumama sa kanila sa border town. Hindi rin naman ganap na umaasa si Tilly ngunit naisip niyang sulit subukan. Nagdesisyon si Roland na magpadala ng mensahero upang makipag-usap sa kanya, at tiyak na si Nightingale ang pinakamagandang pagpipilian. Biglang binanggit ni Tilly na may isa pang witch na nag-evolve ang kakayahan sa kastilyo. Tumango si Roland at mixing ikinwento ang proseso ng evolution ni Rem. Hinimok niya ang kanyang hinala na ang kapangyarihan ng witch ay tiyak na manifestasyon ng mahika. Nag-usap pa sila ng matagal hanggang sa biglang itanong ni Tilly kung nanggaling ba si Roland sa mundo na walang mahika. Nabigla si Roland at muntik nang mabuga ang kanyang tsaa at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Tilly na nabasa na niya ang lahat ng mga librong sinulat ni Roland sa nakaraang buwan, at may napansin siyang kakaiba. Sa bawat pagkakataon, sinadya ni Roland na alisin ang konsepto ng mahika sa kalikasan. Wala sa mga aklat ang nabanggit ang konsepto ng mahika, ngunit iginiit ni Tilly na ang mahika ay likas na bahagi ng kalikasan. Nagulat si Roland. Napagtanto niya na nakalimutan niyang nakikipag-ugnayan siya sa isang tao mula sa mundo kung saan ang mahika ay likas na bahagi ng kanilang kapaligiran. Hindi niya namalayang inilagay niya ang mahika sa salungat sa mga likas na pangyayari at itinuring ito bilang ganap. Nawalan ng mga salita si Roland. Alam niyang hindi isang ordinaryong witch si Tilly. Bukod sa pagiging kapatid niya, isa rin siyang hindi pangkaraniwang witch. Sa gitna ng nakakahiyang katahimikan, muling nagsalita si Tilly, mas banayad ang tono niya ngayon. Hindi siya nagmamadaling makuha ang sagot ni Roland at nagpa siya na magpahinga na para sa gabi, at sinabing magpahinga na rin si Roland.
Habang papaalis si Tilly, pinanood lang siya ni Roland, pansamantalang nakalimutan niyang tumayo para magpaalam sa may pinto ng kanyang opisina. Huminto si Tilly at lumingon, tinanong, maaari ba kitang pagkatiwalaan? Karaniwan, buong kumpiyansa na sasabihin ni Roland ang, oo, ngunit sa sandaling iyon, siya ay nag-alinlangan. Sa huli, nakayanan lamang niyang tumanggo ng dahan-dahan. Biglang lumitaw si Nightingale, nagkomento ng may gulat na umalis si Tilly nang hindi nakuha ang sagot ni Roland. Tinapunan siya ng iritadong tingin ni Roland. Si Nightingale ay nagpakita ng pagsisisi, at pabirong inilabas ang kanyang dila. Sinabing kung pinilit lamang ni Tilly ng kaunti pa si Roland, baka alam na niya ang kanyang damdamin. Malalim ang buntong hininga ni Roland, alam niyang ayaw ni Tilly na pilitin masyado ang kanilang ugnayan. Nakaupo si Roland sa kanyang upuan at nakaramdam ng bahagyang lamig sa kanyang gulugod. Napaka-perpekto ng kilos ni Tilly. Sa harap ng kasalukuyang panganib, mas mahalaga ang tiwala sa isang kakampi kaysa sa malaman ng tunay na pagkatao nila. Kaya naman, itinatanong ni Tilly at pinili niyang umalis, binibigyan sila pareho ng espasyo. Ngunit hindi ibig sabihin ito na hindi niya kailangan ng mga sagot. Kung patuloy na iiwas si Roland, sa oras na mawala ang panlabas na banta, ang tiwala ay maaaring mawala rin. Gayunpaman, hindi pa handa si Roland na ibunyag ang lahat kay Tilly. Inilingon ni Roland ang tingin niya kay Nightingale at tinanong kung maaari ba siyang sumama kasama sina Maggie at Lightning upang siyasatin ang sitwasyon sa Dragonfall Ridge. Agad namang sumang-ayon si Nightingale nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Roland habang hawak ang kanyang mga kamay, ipinapahayag ang kanyang pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Bahagyang lamambot ang boses ni Nightingale at namula ang kanyang mukha, ngunit pinakalma niya si Roland at sinabing huwag mag-alala. Kahit na kailangan niyang itali ang marquee at dalhin ito dito, kakayanin niya. Kumalabit si Roland sa kanyang mesa at sinabing iyon ang mismo niyang ikinababahala. Ayaw niyang dukutin ni Nightingale ang marquee papunta sa border town, dahil kung gagawin niya iyon, magagalit ng husto ang marquee. Pinayuhan niya si Nightingale na huwag maging padalos-dalos. Una, gusto ni Roland na mangalap siya ng impormasyon at hanapin ang tamang pagkakataon upang makipagkita kay Spear Percy. Kung tatanggi ito, ayos lang. Huwag siyang tatakutan. Ganun lang. Tunog dismayado si Nightingale. Dagdag pa rito, kinakailangan ni Roland na siyasatin nina Nightingale at Lightning ang paligid ng Dragonfall Ridge, tandaan ang depensa ng lungsod, mga patrol, at mga puwersang nakatalaga, at bumalik agad pagkatapos. Mahinang tumanggo si Nightingale bilang sagot. Sa wakas, sinabi ni Roland, na may diin, tandaan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Agad na naglakbay ang tatlong mangkukulam. Habang nasa biyahe, masigasig na tinipon ni Roland ang kanyang kaalaman. Inaasahan ni Roland na may salin ni Skrull ang aklat ng mahika sa isang libro ng mga kwento, kahit na anumang kwento na hindi pa nabasa ni Anna. Bigla ang naalala ni Skrull na bukas na pala ang araw ng paggising ni Anna. Kinabukasan ng gabi, habang nakaupo sa tabi ng kama, tila ba si Roland ay nakulong sa isang panaginip. Parang hindi siya nasa makalumang panahon ng mga hari o isang makabagong lipunan na puno ng elektroniko, kundi nasa isang kamasmusang napapagitnaan ng dalawa. Habang iniisip ito, hindi maiwasang mapatingin siya sa dalaga sa tabi ng kama. Binabasa nito ang isang aklat ng kwento, ngunit ang talagang namumukod-tangi ay ang kanyang mga mata na parang mga sephira. Sa isang punto, napansin ni Roland na ibinaba na niya ang libro at tumitingin ito sa kanya ng may pagtataka. Tinanong niya kung pinagmamasdan siya nito. Agad niyang iniiwas ang tingin, pero bumalik din agad at inamin na oo. Pagkatapos ng isang taon na magkasama, napagtanto ni Roland na hindi siya nag-iisa. Sila ay naging napakapamilyar sa isa't isa. Nagtagpo ang kanilang mga mata saglit at sabay silang tumawa. Nag-alala si Anna kung ang kanyang hiling ay masyadong kapritsesyo. Iniingatan siya ng lahat at nais nilang makapiling siya, ngunit pinapalayo niya ang mga nagmamalasakit sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Roland na hindi yun mali, at nauunawaan ng lahat ang kanyang desisyon. Namula si Anna at inamin na kung hindi nabanggit ni Agatha ang mga sinaunang paraan, hindi siya gagawa ng ganoong hiling. Gayunpaman, sa hinaharap, malamang na susundin ng iba pang mga mangkukulam ang kanyang halimbawa, at talagang magiging abala si Roland.
Ngumiti ng bahagya si Roland at sinabi na karamihan sa kanilang mga hiling ay malamang tungkol sa pagnanais ng mas maraming ice cream sandwich. Nang malaman ni Agatha na papalapit na ang araw ng paggising ni Anna, agad niyang ibinahagi ang kanyang mga karanasan mula sa Federation. Ayon sa mga pag-aaral ng Federation, para sa mga mangkukulam na dumaranas ng paggising o pagdadalaga, bukod sa kinakailangang ubusin ang kanilang mahika upang mabawasan ang backlash, ang kanilang emosyon ay pareho din ng isang mangkukulam. Sinabi ni Anna na mahalaga rin ang emosyonal na estado. Ang positibong emosyon tulad ng kagalakan at kasiyahan ay lubos na nagpapabuti sa kanilang tagumpay. Kaya, para sa mga makapangyarihang mangkukulam, maaaring itinalaga ng Federation ang mga tao upang tugunan ang kanilang mga kahilingan sa panahon ng transisyon. Matapos malaman ni Anna ito, ang tanging hiling niya ay ang makasama si Roland sa araw ng kanyang paggising. Ang pagkakaroon ni Roland sa kanyang tabi ay labis na ikinasaya niya. Harap-harapan kay Roland, kahit siya ay bahagyang nahiya. Dahil sa bagzo ng damdamin, inilabas niya ang isang aklat, sinasabi na ito ay regalo niya para sa araw ng paggising ni Anna. Mahigpit siyang nagsumikap na ilipat ang kaalaman sa calculus at advanced na matematika, lahat para sa mahalagang sandaling ito. Para sa isang mangkukulam, ang araw ng paggising ay mas mahalaga pa kaysa sa kaarawan, na kumakatawan sa isang pangalawang muling pagkabuhay. Labis na natuwa si Anna sa kanyang regalo. Ngunit nang kinuha niya ang aklat, hindi niya ito agad binuksan gaya ng dati. Sa halip, inilagay niya ito sa tabi ng aklat ng kwento, marahang nagpasalamat. Biglang tumayo si Anna at lumapit kay Roland, sinasabing gusto niyang marinig ang isang bagay na espesyal. Pumasok sa isip ni Roland ang isang kwento. Noong nakaraang beses na ibinahagi niya ang isang kwento, nakatulog si Anna bago niya ito natapos. Gusto ni Anna marinig ang natitira. Noon, sinabi ni Roland na siya ay nakatira sa isang malawak na lungsod, ngunit hindi niya tinutukoy ang kabisera ng Grey Castle. Mahinang sinabi ni Anna na alam niya. Hindi inaasahan, dahan daw ang itinulak siya ni Anna. Tinitigan ni Anna si Roland sa mga mata. Naiintindihan ni Anna na hindi madaling magsalita siya ng tungkol sa ilang bagay. Ngunit kung ganoon, hindi niya kailangan. Habang nakasandal siya sa kanya, naramdaman niyang hindi lamang siya ang nakadarama ng ganito. Lahat ng nakapaligid kay Roland ay nararamdamang siya ay kakaiba sa iba. Biro ni Anna, nagmungkahi siya ng isang pastahan. Naniniwala siyang kaya niyang hulaan ang maraming bagay tungkol sa kanya. Isusulat niya ang kanyang mga hula sa isang kwaderno. Pagdating ng araw na hindi na mag-aalinlangan si Roland at nais ng magbahagi, makikita nila kung gaano karami ang nahulaan niya ng tama. Hindi siya nagtanong kung ano ang laman ng pastahan, sapagkat walang halaga ang pagkapanalo o pagkatalo sa kanilang pagitan. Marahil iminungkahi ito ni Anna hindi para sa isang totoong pastahan kundi para palakasin ang loob ni Roland. Sa lahat ng mga mangkukulam, si Anna ang pinakanakakaunawa at nakikibahagi sa kanyang mga iniisip. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Ang tatlong mangkukulam, suot ang mga espesyal na wind-resistant na mga coat na ibinigay ni Roland bago sila umalis, ay dumating sa kanilang destinasyon. Matapos tiyakin na nakapasok sina Lightning at Maggie sa lungsod kasama niya, dumiretso si Nightingale sa kastilyo. Nakaupo sa isang mesa, ang pluma ng Marquess ay maliksing gumagalaw sa pergamino, tila abalang-abala sa kanyang pagsusulat. Bigla siyang tumangala, nagtatanong kung sino ang naroon. Ipinakita ni Nightingale ang sarili, yumuko ng magalang. Tinanong siya ng Marquess kung sino siya. Nagpakilala si Nightingale na siya ay mangkukulam galing sa border town. Tinanong niya si Nightingale kung bakit hindi siya kumatok sa pinto. Sinabi ni Nightingale kung ginawa niya iyon baka ang guard ang sumalubong sa kanya sa halip ang Marquess. Hindi niya intensyon sakta ng Marquess kaya hindi niya kailangan itago ang kanyang crossbow sa kanyang kamay. Nagulat ang Marquess, inatros ang kanyang kamay at ipinatong ang mga braso sa kanyang dibdib ng may depensa. Narito si Nightingale upang ihatid ang mensahe mula kay Roland na ika-4 na prinsipe ng Grey Castle. Ipinapaliwanag na nagtatag siya ng bagong kaayusan sa kanlurang rehiyon kung saan ang mga mangkukulam ay maaaring mabuhay kasama ng mga ordinaryong tao. Umaasa siyang makakatulong ang Marquess sa border town. Nang marinig na ito ang ika-4 na prinsipe, biglang naalala ng Marquess ang madalas na pinagtatawanan at itinuturing na walang kakayahang prinsipe. Napuno ng pag-aalinlangan ang kanyang mukha.
Iniisip na si Nightingale ay nagsisinungaling. Ang Panginoon ng border town. Wala kundi isang rebelde na pinalaya sa isang liblib na lugar. Agad na itinama ni Nightingale, sinasabi na si Timothy ang tunay na usurper. At hindi magtatagal bago mabawi ni Prinsipe Roland ang kanyang lehitimong trono. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang nais lamang ni Nightingale ay ang tulong ng Marquis sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa pagpapadaloy ng mahika. Nanatiling tahimik ang Marquis ng ilang sandali bago sa wakas magtanong kung ito ba ay banta o paanyaya. Kumandat si Nightingale. Siyempre paanyaya ito. Hindi naniniwala si Prinsipe Roland sa pananakot sa mga mangkukulam. Sa katunayan, ayaw niya rin ng ganoong paraan. Walang pag-aalinlangan, tumanggi ang Marquis. Naniniwala siyang kung tunay na kailangan ni Roland ang kanyang tulong, siya mismo ang dapat bumisita, bilang paggalang sa isang marangal, sa halip na magpasok ng mga tao sa kanyang kastilyo ng patago. Tinanggap ni Nightingale ang tugon, binigyan niya ng bahagyang tango ang Marquis. Saka isinuot ang kanyang hood, yumuko, at handang umalis. Tila nagulat ang Marquis, sabi ni Nightingale na naihatid na niya ang mensahe at natanggap ang sagot. Tapos na ang kanyang misyon. Ngumiti siya at tinanong kung umaasa ba ang Marquis na bihagan siya ni Nightingale. Nag-atubili ang Marquis bago magtanong kung paano nalaman ni Nightingale ang tungkol sa kanyang mga kakayahan. Nakipag-ugnayan ba siya sa mga mangkukulam na nagtungo sa fjords? Sumagot si Nightingale na tama ang kanyang hula. Nasa border town ngayon si Tilly Wimbledon kasama ang kanyang kapatid, tinutulungan si Roland sa buwan ng mga demonyo. Si Tilly ang nagbigay ng impormasyon kay Roland tungkol kay Spear Percy at sa kanyang kakayahan. Nagbuhos ang Marquis ng isang tasa ng tsaa at iniabot ito sa nagtanong, totoo bang ang ikaapat na prinsipe ay gumawa ng pamayanan na maaring mamuhay ang ordinaryong tao at mangkukulam na magkasama? Ipinaliwanag na may ngiti, hindi lamang iyon. Itinaboy ni Roland ang impluensya ng simbahan mula sa kanyang teritoryo. Sa kasalukuyan, mahigit 100 mangkukulam ang naninirahan sa border town, at tinatanggap sila ng mga taong bayan bilang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Inabutan ng Marquis si Nightingale ng isa pang tasa ng tsaa, nais niyang makarinig pa. Ngumiti si Nightingale, handa na pag-usapan ang pagtatatag ng unyon ng mga mangkukulam ni Roland, ang digmaan kay Duke Ryan, at ang pamamahala pagkatapos mabawi ang Changi Stronghold. Bigla, may marahas na katok sa bintana. Binuksan ni Nightingale ito at natagpuan si Maggie na nakayuko sa labas. Nakita ni Lightning ang isang kakaibang bagay. Isang hukbo mula sa Judgment Army ang papalapit sa kastilyo, ulat ng kalapati. Habang pumapagaspas ang mga pakpak nito, at sinasabing hindi bababa sa 20 ang kanilang bilang. Nagtanong si Nightingale kung naroon sila para makipagkita sa Marquis. Sumagot ang Marquis na wala siyang nakaschedule na appointment sa simbahan sa araw na iyon. Sinabihan ni Nightingale ang Marquis na magtago o utusan ang kanyang mga personal na gwardya na salubungin sila sa labas ng kastilyo upang malaman ang kanilang layunin. Bago siya matapos, narinig na nila ang magulong yabag mula sa ibaba ng kastilyo, at ang tunog ng pagkakabangga ng mga espada ay lumalakas ng lumalakas. Nagbago ang ekspresyon ng Marquis habang malakas na tinawag ang kanyang mga gwardya. Muling hinimok ni Nightingale ang Marquis na umalis, nangako siyang paprotektahan siya. Ngunit tumanggi ang Marquis, nagdeklara na ito ay kanyang teritoryo. Bago pa man lumabas ang kanyang mga salita, biglang nabuksan ang pinto ng marahas. Pumasok ang isang grupo ng mga Judgment Knights, may mga nakataas na espada habang pinalibutan ang Marquis. Kasabay nito, si Nightingale ay lumusot sa ulap, napansin niyang may dala ang mga knights na mga Judgment Stone. Sa labas ng bintana, nakita niya ang 2 batang babae, sina Maggie at Lightning, na nagtatago malapit sa halip na tumakas. Isang galit na pagbulyaw ang pumutok mula sa Marquis, tinatanong si Redwin kung siya ba ay nababaliw na. Paano niya nagawang dalhin ang mga iyon sa kanyang kastilyo? May boses ng lalaki mula sa mga knights. Sinasabing nagkamali ang kanilang ama sa pagbigay ng titulo sa isang alipin ng demonyo. Inaayos lamang niya ang pagkakamali. Tinitigan ng Marquis ang kanyang nakababatang kapatid na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Isa itong tahasang paninira. Mabilis na tugon ni Redwin, ang mataas na pari ang gagawa ng kanyang paghatol. Maaring nadaya si ama, ngunit hindi ang iba. Nag-iba ang tono ng Marquis.
Tinanong niya kung sino ang nasa likod nito dahil imposibleng makaisip ng ganitong kwento si Redwyn mag-isa. Pagkatapos ng lahat, pinili siya ng kanilang ama hindi dahil sa anumang dahilan kundi dahil sa walang silbi. Si Redwyn at ang kanilang nakababatang kapatid. Sigaw ng lalaki, sinabihan siyang tumahimik. Kasunod ng kanyang sigaw, narinig ni Nightingale ang matinding sampal at ang mahapding daing ng Marquis. Isang pari mula sa likuran ang nagsabi kay Redwyn, hanggat hindi pa natatapos ang paglilitis, si Spear Percy ay nananatiling marangal. Kaya dapat siyang tretuhin ng may tamang asal. Pagkatapos dalhin ng Marquis, naiwan ang silid na may dalawang lalaki lamang, si Redwyn at ang pari. Sinabi ng pari kay Redwyn na malapit na siyang mamuno sa Dragonfall Ridge at magiging bagong Panginoon. Binanggit ng pari na si Spear Percy ay malapit ng bitayin sa plaza bilang mangkukulam. Iminungkahi niya kay Redwyn na tipunin ang kanyang mga ministro, kabalyero, at mga tauhan upang ipaalam ang tungkol sa balita. Sa pamamagitan ng muling pamamahagi ng ilan sa mga pribilehiyo at kayamanan ng Marquis sa kanila, mas lalo pang mapagtitibay ang kanyang posisyon. Malakas na nagtawanan ang dalawang lalaki. Pagkatapos umalis ng dalawa, lumitaw si Nightingale mula sa ulap. Sumunod sina Lightning at Maggie sa kanya. Inihayag ng dalawang dalaga ang kanilang balak na iligtas ang Marquis at pagkatapos ay lubusang wasakin ang simbahan. Umiling si Nightingale. Simula nang talunin nila ang dalawang demonyo, tumaas ng husto ang kumpiyansa ng mga dalagitang ito. Hindi ito palatandaang maganda. Hindi sang-ayon si Nightingale, sinasabing hindi pa nila maaaring harapin ang simbahan. Umaasa siyang mailigtas ang Marquis ng palihim upang pumayag siyang sumama sa kanila sa bayan sa hangganan. Delikado ang labanan, dahil mas marami ang kaaway at lahat sila ay may hawak na Judgment Stone. Sinabihan ni Nightingale ang dalawang dalaga na magtago, habang siya naman ay nagpasyang mang-alap muna ng karagdagang impormasyon.